Isang 30 anyos na factory worker, matapos ma-diagnose na may colitis, nagpumilit pa ring magtrabaho. Paulit-ulit niyang sinasabi, magdarasal ako at dadalo sa mga pagtitipon kapag hindi ako abala. Pero lagi niya itong ipinagpapaliban, hanggang sa isang araw bigla siyang nag-collapse. Pagkatapos maihatid sa ospital, idineklara siyang patay. Ito ay isang trahedya. Maraming Pilipino ang nagiging workaholic dahil sa trabaho o pressure. Natatakot tayong lumiban, natatakot na mapalitan, at natatakot na masalungat ang boss, pero bihira tayong natatakot na mapalayo sa Diyos. Tandaan, kung wala kang oras para makasama ang Diyos na humahawak sa buhay mo, ang trabaho, pera, at kayamanan mo ay walang halaga. Pagdating ng kamatayan, wala ni isang tao o material na kayamanan ang makapagliligtas sa atin. Tanungin natin ang ating sarili ng matapat. Mahal ko ba ang trabaho o pera ko higit sa pagmamahal ko sa Diyos? Ginagamit ko ba ang oras ko sa mundo o sa Diyos? Mahalaga ang trabaho, pero hindi ito ang ating Panginoon. Nakakapagpanatili ng buhay ang pera, pero hindi nito kayang magbigay ng buhay. Ang Diyos lamang ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ang Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa atin, datapo at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung habang binabasa mo ito ay hindi ka mapalagay, nakaramdam ng pagkakakonsensya o nahatulan, iyon ay dahil tinatawag ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Diyos, gusto kitang unahin. Kung may kilala kang nabibigatan na sa trabaho, napapabayaan ang kanilang pananalig o pinipilit ng husto ang kanilang sarili, i-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito ang paraan ng Diyos para magligtas ng isang buhay.